Naranasan mo na bang makakita ng mga artikulo sa internet na naglalaman ng mga hindi makatotohanang impormasyon? O kaya naman ay makarinig ng sabi-sabi mula sa mga tao sa iyong paligid at magtaka kung saan nila nakuha ang peking balita na kanilang ibinabahagi at kung bakit nila ito pinaniniwalaan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Charlene Joy P. Trovella at ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang aking sanaysay na pinamagatang ang laban sa fake news. Ang suliranin ng malawakang paglaganap ng mga fake news o maling impormasyon, partikular ang hindi kumpirmadong mga balita na ipinapakalat online, ay maaaring hindi bago. Ngunit nagdudulot pa rin ng malubhang panganib, lalo na't mangyayari ito maging sa ibang mga plataforma at sa anyong pasalita. Ayon sa University of Michigan Library, ang fake news ay isang komplikado at nuanced na problema, lalo na sa ating panahon ngayon sapagkat ang pagsulong sa teknolohiya tulad ng malawakang paglaganap ng social media, bots at artificial intelligence o AI ay nagbibigay daan sa mabilis at madaling paglaganap ng mga peking balita sa isang iglap. Ang mga impormasyong nilikha upang intensyonal na manlinlang at impluwensyahan ang opinyon ng publiko o kaya itago ang katotohanan ay tinatawag na disinformation, habang ang kabaligtaran naman nito ay tinatawag bilang misinformation o maling impormasyon na hindi sinasadyang likhain at kumalat. Gaano man kaliit o kalaki ang mga kumakalat na ito, hindi dapat minamaliit ang kanilang epekto sa mga tao sapagkat pinapairal lamang nito ang kawalan ng tiwala at pinapataas ang mga posibleng panganib sa kaligtasan ng naniniwala at nasasangkot sa issue. Ang epektibong komunikasyon ay hindi tumutukoy sa kung gaano kakomplikado ang mga mensaheng nais iparating ng mga manunulat o mananalita. Sa halip, ito ay tungkol sa kung gaano kahusay ang pagtanggap at pagkilos ng target na madla ayon sa kanilang pagkakaunawa sa nasabing mensahe. Ilan sa mga pangunahing hadlang sa paglutas ng suliranin ng fake news ay ang confirmation bias o pagkiling ng isang individual sa mga impormasyong naaayon sa kanyang pansariling paniniwala at pagsasantabi ng katotohanan. Maaari ding sanhi ang herd mentality at need for belonging kung saan nakikisama ang isang individual sa mga taong may magkakaparehong paniniwala upang magkaroon ng koneksyon sa kanila at grupo na kinabibilangan, mabuti man o masama ang kanilang mga gawin. Ayon pa kay Dr. Sheila C.R., ayon sa pananaliksik, ang mga taong nakakaranas ng takot na mawala o fear of missing out ay may posibilidad na magbahagi ng peking balita nang hindi nila nalalaman dahil gusto nilang panatilihin ang kanilang mga online na koneksyon sa lipunan. Nasabi ito sa nakaraang DOST 5th NDRC. Sa kabuuan, ang malawakang paglaganap ng fake news ay mahirap buksain o solusyonan ng tuluyan sapagkat halos lahat ay maaari itong gawin habang nananatiling anonymous o hindi kilala, lalo na kung online ito ikakalat. Mayroon namang mga patakaran upang labanan ang paglala ng suliraning ito dulot ng teknolohiya at mga pansariling propaganda ng mga individual, tulad na lamang ng Section 19 ng Artikulo X ng Republic Act of 1005 o mas kilala bilang Philippine Technology Transfer Act of 2009 at mga pananaliksik na naglalayong intindihin kung bakit mayroong suliranin na fake news at kung paano ito malulutas. Bilang mga mambabasa ng mga artikulo online o maaaring manunulat at mamamahayag mismo, ating responsibilidad na maging mausisa rin sa mga impormasyon na ating paniniwalaan. Ilan sa may ipapayo ng Loyola Marymount University ay ating tandaan na mag-isip bago tayo magbahagi. Siguraduhin makatotohanan ang mga hindi kumpirmadong kwento, palawakin ang pinagkukunan ng impormasyon upang maiwasan ng confirmation bias, at makiluhok sa Digital Polarization Initiative na naglalayong tanggalin ang mga peking balita sa pamamagitan ng pag-report nito o kaya ay pagbabahagi sa ibang nakakakita na ito ay hindi makatotohanan. Hindi man madaling solusyonan ang fake news dahil magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa gusto man natin o hindi, ngunit atin pa rin subukan kahit sa simpleng paraan para sa progreso at pag-asenso ng ating lipunan laban sa mga peking balita. Ang laban sa fake news. Ayun lamang po at salamat sa pakikinig.